Mahina ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Hindi ako halos nakatulog. Paulit-ulit lang tumatakbo sa isip ko ang lahat. Si Larry, si Jaya, at ang kontratang pinirmahan ko. Napalingon ako sa pintuan. "Come in," mahina kong sabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sunod-sunod na pumasok ang mga staff. May dalang mga garment racks, mga kahon, mga jewelry cases, sapatos, bag, halos mapaatras ako. Ano to? Sunod na pumasok ang isang babaeng nakasuit. Good morning, Miss Tan. We were sent by Mr. Stanford Sent for what? to prepare you. Sunod-sunod nilang inilalatag ang mga damit. Designer, elegant, sexy, mamahaling klase. Mr. Stanford instructed us to upgrade your image. From now on, you will represent him. Maayos niyang sabi. Napahigpit ang hawak ko sa damit ko. Represent? Yes, ma'am. Biglang bumukas ulit ang pinto at pumasok siya. Si Aaron. Too plain. Change her. Sabi niya habang nakatingin sa suot ko. Nanlaki ang mata ko. Excuse me? Something that screams mine. Dagdag niya, parang wala akong sinabi. Humigpit ang pangako. Wala namang masama sa ayos ko ah. Dahan-dahan siyang lumapit. Napatigil ako. From today, you're my girlfriend. At kung gusto mong paniwalaan ng lahat, then look the part. Napabuntong hininga ako at napatingin sa salamin. Maga ang mga mata dahil sa pag-iyak ko magdamag. Magulo ang buhok. Walang ayos dahil kakadising ko lang din. Kakatapos ko lang maligo at inaayusan na ako ng buhok. Nilalagyan ng light but expensive looking makeup. Sinusukatan ng fitted dress. Nilalagyan ng diamond jewelries. High heels. Perfect. Bulong ng stylist. Nawala ang haggard stress face ko at napalit ng napakagandang babae na kahit ako ay namangha sa nakita. Parang hindi kasi ako ang nasa harap ng salamin, na pang-iti ako. Grabe iba talaga nagagawa kapag may pera. Umalis na ang mga babaeng staff na nag-ayos sa akin, pati mga gamit ko ay pinalitan na nila. You look human. Napairap ako sa narinig. You look human lang. Samantalang ilang oras ako inayusan kanina. Napaupo ako sa lamesa dahil nakapaganda na siya ng breakfast food. Ikaw nagluto nito? Tanong ko at uminom ng milk na sinalin niya sa baso ko. Hindi basta-bastang breakfast ang niluto niya at hindi ako makapaniwala. Amoy pa lang, parang nasa 5-star hotel na. Tahimik lang siyang umupo sa tapat ko. Do I look like someone who can't? Hindi naman sa ganon, pero... Tikim ko ng pagkain, napahinto ako. Masarap. Hindi lang masarap, sobrang sarap. Napatingin ako sa kanya, hindi ko napigilan. Okay, fine. You can cook. Bahagya siyang numise. I don't do anything halfway. Tahimik kaming kumakain ng ilang segundo. Pero hindi ko mapigilang magsalita. Bakit mo ginagawa to? Yung pagkain, yung lahat. Ilang segundo siya tahimik. Then, Because I can. napairap ako ulit. Typical. Bigla niyang ibinaba ang utensils niya. Because you need to function properly. I'm not paying you to look like a corpse. Naningkit ang mata ko. Wow! Ang bait mo talaga. Hindi siya nag-react. Sanay na siguro siya na ganito ako. Bigla siyang nagsalita. Your scholarship is back. What? Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Reinstated, effective immediately. Totoo ba? Do I look like I joke about these things? Napalunok ako. Hindi ko mapigilan. Napang-iti ako. Thank you. Mahina akong sabi. Sandali siyang natigil. Parang hindi sanay makarinig ng ganon. Then, Don't thank me. You paid for it. malamig niyang sagot. Parang may malamig na tubig na binuhos sa akin. Oo nga, may kapalit. Lahat. Huminga ako ng malalim. Pupunta ako sa university. Kailangan ko mag-prepare for OJT. Be ready in 10 minutes. Tumango siya at pinagpatuloy na namin ang pagkain namin. Nasa harap na kami ng sasakyan niya.
Black, sleek, intimidating. Driver na ang nagbukas ng pinto. Pero hindi siya sumakay sa likod. Sa driver's seat siya pumunta. Nanlaki ang mata ko. You drive? Get in. Tahimik pero hindi awkward ang atmosphere habang nagda-drive siya papuntang campus. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit kita sinamahan? Tanong niya bigla. Hindi ako tumingin. Because you own Stanford International University. And at the same time, you're one of the doctors in your hospital and to the clinic to the university. Diretsong sabi ko. Saglit na katahimikan. Then, numumisi siya. Good you know me. Sino ba naman ang hindi, but I don't care. Pagpasok pa lang ng sasakyan, ramdam ko na agad. Mga tingin, bulungan, phones, cameras. Shit! Mahina kong bulong. Huminto ang sasakyan. At bago pa ako makapag-isip, lumabas siya. Lumibot. At siya mismo ang nagbukas ng pinto ko. Parang eksena sa pelikula. Pagbaba ko, boom! Bulungan. OMG, si Aaron! Kasama niya si Joan! Hindi ba siya yung nambasted kay Aaron kahapon? Tapos ngayon girlfriend na? Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Pero bago pa ako maapektuhan, biglang pumulupot ang kamay niya sa bewang ko. Nanigas ako. Relax. Don't mind them. Bulong niya malapit sa tenga ko. Girlfriend niya nga talaga. Grabe. Lucky or desperate? Pareho siguro. Huminga ako ng malalim at inangat ko ang baba ko. Diretso ang tingin. Lakad na parang wala akong naririnig at pakialam. Good. They're watching. Mahinang sabi ni Aaron habang naglalakad kami. Anong good dun? Because now, everyone knows you're mine. Bahagya niyang hinigpitan ng hawak sa bewang ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Yung tingin ng mga tao o yung katotohanang unti-unti ko nang ginagampanan ng papel na binili niya. Kakatapos ko lang ayusin ang requirements para sa OJT ko ngayong sem break at palabas na ng campus nang may humarang sa dinadaanan ko. Si Aaron, hindi ko na rin alam kung saan dahil 2 hours ago since we go to separate ways dahil may kanya-kanya kaming gagawin. Wow! Kapal! Napahinto ako. Sa harap ko, isang grupo ng mga spoiled brat ang nasa harap ko. At sa gitna, isang babae at halatang siya ang leader ng grupo. Akala ko ba hindi mo gusto si Aaron? Gold digger ka pala. Sabi niya habang nakapulupot ang braso niya. Nanlaki ang mata ko. Excuse me? Lumapit siya. Just yesterday, binasted mo siya. Ngayon, girlfriend ka na? Magkano ka? Kumulo ang dugo ko. Wala kang karapatan! Oh please, girls like you? I know your type. Tahimik ang paligid. Lahat nakatingin. Hinuhusgahan ako. Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang sumingit. That's enough. Lahat na palingon kay Aaron na bagong dating. Diretsong naglakad papunta sa akin. Huminto siya sa tabi ko at hinawakan ang bewang ko. Did I miss something? Malamig niyang tanong. Biglang nagbago ang tono ng babae. Aaron, I was just... Leaving? Putol niya. Umatras agad ang babae saka sila nagmamadaling umalis. Napabuntong himinga ako. Are you okay? Tumanggo lang ako at hindi na nagsalita. Dahil totoo naman lahat ng panghuhusga nila. And I need to deal with it. Nakasakay na kami ng sasakyan ni Aaron palabas ng campus. Kanina ko pa siya hindi pinapansin at mabuti nakisama siya ngayon. Napabuntong hininga ako. Ang gulo ng isip ko. Ang bigat ng nararamdaman ko. Ang sakit! Pero wala akong mapagsabihan dahil ang mga kaibigan ko ay nilalayuan na ako. Siguro dahil lungalaman nila na may relasyon kami ni Aaron. Ang kapatid ko naman andon sa hospital. Wala na akong parents na mapagsabihan. Parang pasan-pasan ko lahat. Hindi ko naman pwede sabihin kay Larry dahil wala na tong atrasan at ayaw kong makadagdag pa sa problema niya. Dahil breadwinner din siya sa pamilya niya. Muli akong napabuntong hininga.
Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Larry nang biglang pumagitna sa daanan nang makita ang sinasakyan namin. Screech! Biglang preno ni Aaron at tahimik na napamura. Binuksan niya ang pinto. What's your problem? Malamig na boses, si Aaron. Pero hindi siya pinansin ni Larry. Dahil sa akin, siya diretsong tumingin nang bumaba ako ng sasakyan. Halatang hindi nakatulog si Larry at hindi nagtrabaho ngayon. Ramdam ko agad yung bigat ng titig niya. Yung sakit. Yung galit. Joan. Mahina niyang tawag. Napapikit ako sandali. Hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Padilat ko, malamig na ulit ang mukha ko. Ano yon? Ganito na lang ba? Joan, please. Mag-usap tayo. Nanginginig niyang tanong. Lumapit siya. Umiling ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. 3 years yon, mahal. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Ang dami pa nga nating pangarap, di ba? Papakasalan pa kita. Kinagat ko ang dila ko para mapigilan ang pag-iyak ko nang lumuhod siya. Harap ko hawak ang isang maliit na box at binuksan niya. Ito, isang napakagandang singsing ang nakita ko. Gusto kong umiyak. Gusto ko siyang yakapin. Pero may pumipigil sa akin. Huwag kang umiyak. Huwag. Tama na, Larry. Please lang. Tapos na tayo. Ayoko na. Madiing sabi ko sa kanya at kinabig ang kamay ko na hawak niya. At pumasok na sa loob ng sasakyan. Pumasok na rin si Aaron at nagsimula ng mag-drive. Pinipigilan ko ang emosyon ko dahil ayokong makita niya na umiiyak ako, na nasasaktan ako, at ayokong isipin niya na panalo siya dahil nahihirapan ako. Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Hindi ako pwedeng bumigay. Regretting it already? Napapikit ako. Hindi. Malamig kong sagot. Isang mahinang tawa ang narinig ko mula sa kanya. Good. Forget him. I'm much better than him. Hindi na lang ako umimit dahil wala naman ako sa mood. Hanggang sa, ring, ring. Napalingon ako sa phone ko. Unknown number. Kumunot ang noo ko pero sinagot ko ang tawag. Hello? Miss Joan Tan, this is from the hospital. Your sister, Jaya, she needs to be transferred immediately. What? Bakit? Her condition is getting critical. She's being moved to Stanford International Hospital. The ambulance is already on the way. We need you there for documentation, ma'am, as soon as possible. Nanlaki ang mata ko at napatingin bigla kay Aaron na nakatingin din sa akin. Nanginginig ang kamay ko. Okay, papunta na ako. Please, ingatan niyo ang kapatid ko. Binaba ko agad ang tawag. Ang lakas ng tibok ng puso ko. What happened? Si Jaya, ang kapatid ko, critical na siya. Transfer siya sa hospital niyo. Kailangan ko doon na yun pumunta. Sa narinig niya ay bigla niyang pinihit ang manibela. Screech! Biglang umarangkada ang sasakyan ng mas mabilis. Hold on. Pagdating namin agad kung hinahanap ang kapatid ko. Emergency transfer. Sigaw ng staff. Nang makita ko yung stretcher, yung oxygen, yung maliit na katawan ni Jaya. Jaya! Tumakbo ako papunta sa kanya. Mahina siya. Sobrang hina. Ma'am, please sign here. Sabi ng nurse, nagmamadali. Nanginginig ang kamay ko habang pumipirma. Hindi ko na mabasa. Hindi ko na maintindihan. Please, iligtas niyo siya. Dinala siya papasok sa ICU. Sobrang bilis ng pangyayari, napatulala na lang ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggang sa makita ko si Aaron na naka-doctor's coat. Where is she? ICU, doctor. Don't worry about her. She's going to get fine. Ang narinig ko na lang sa kanya. Then may inutos pa siya sa nurse bago pumasok sa loob ng ICU. Nandito ako sa waiting area. At hindi ko mapigilan ang luha. Sobra akong nag-aalala para sa kapatid ko. Ma'am Joan? Napatingila ako at mas lalong napaiyak nang makita ko si Mamang Love na nasa harap ko. Mamang! Iyak ko at niyakap ko siya.
Mamang si Jaya po! Para akong bata na nakahanap ng kakampi habang humahagulhol ng iyak. Shh, tahan na anak. Malakas si Jaya at malalagpasan niya yan. Magdasal tayo. Halika. Ilang minuto pa bago ako bumitaw sa pagkakayakap sa kanya at umupo kami sa upuan para magdasal. Ano nga po pala ang ginagawa niyo dito? Di po ba nasa probinsya kayo? Tanong ko kay Mamang Love pagkatapos namin magdasal. Si Mamang Love ang nagpalaki sa amin at pinauwi ko siya sa probinsya nila dahil wala akong pangpasahod kay Mamang nun. Ayaw man ni Mamang umalis ay pinilit ko siya dahil alam ko namang kailangan din niya ng pera para sa pamilya niya. Tinawagan ako ng nagngangalang Aaron Stanford kagabi. Ang sabi niya, boyfriend mo siya at kailangan niya ng kasambahay para may kasama ka sa tinitirhan niyo ngayon. Totoo ba anak? May boyfriend ka na? Hinawakan ni Mamang ang kamay ko. Magsasalita na sana ako nang bumukas ang pintuan ng ICU at napatayo ako nang makita ang kapatid ko. Lumabas ang mga nurse. May kasunod na stretcher. Jaya. Halos pabulong kong tawag. Pero hindi na siya yung kanina. Mas maayos na ang paghinga. Mas stable ang mga makina. Pero mahina pa rin. Sobrang hina. Ma'am, she's stable now. Sabi ng nurse. Parang nawala ang tinik sa dibdib ko. Emergency surgery was successful. Sabi ni Aaron sa akin. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin at bigla ko siyang niyakap. Thank God. Thank you, Aaron. Maluha-luha akong bulong sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagbuntong hininga niya. Umalis naman agad siya para makapagpalit ng nasettle na si Jaya sa private room. Ramdam ko ang tingin ng mga nurse sa akin pero hindi ko sila pinansin dahil na kay Jaya ang atensyon ko. Iyon na ba ang jowa mo anak? Ang gwapo at doktor pa. Sabi sa akin ni Mamang nang kami na lang ang narito sa kwarto. Opo Mamang, nakangiting sabi ko sa kanya. Abay salamat sa Diyos naman at bumait ang tadhana sa inyo. Grabe din kasi ang dinanas nyo magkakapatid mula nang namatay ang parents nyo. Malungkot na sabi ni Mamang. Napabuntong hininga ako. At ilang minuto pa ay bumukas ang pintuan at si Aaron ang bagong pasok na may dalang paper bag na pagkain nakapagbihis na rin siya. Para po sa inyo. Hindi ako makapaniwala nang inabot ni Aaron ang paper bag na may lamang pagkain kay Mamang at tumingin siya sa akin. Let's go, babe. We need to talk. Sabi niya sa akin ng seryoso at hindi ko na magawang makapagpaalam kay Mamang dahil bigla niya ako hinila palabas. Bakit? May problema ba? Bigla akong kinabahan sa inaasta ngayon ni Aaron. We're going to eat. Sabi na lang niya at hinila ako sa restaurant dito sa loob ng hospital. Ang galing no? Ang sosyal. San ka nakakita na hospital pero may restaurant sa loob? Medyo nawala din ang kaba ko dahil kakain lang pala kami. Akala ko kung ano na ang sasabihin niya sa akin sa kalagayan ng kapatid ko. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako. At least now, she's out of immediate danger. Her condition is more complicated than we thought. Trinig ko ang pagbuntong hininga niya bago siya nagsalita nang sa kalagitnaan na kami kumakain. Biglang bumalik ang kaba ko. Parang may malamig na tubig na binuhos sa akin. What? Naninginig kong tanong. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Her heart is failing. Hindi. Hindi pwede. Stable nga siya, di ba? Sabi nila, Stable doesn't mean cured. She survived the emergency, pero her body is already weakening. She's too young, but her heart can't keep up anymore. putol niya. Natahimik ako. Unti-unting bumagsak ang luha ko. Anong kailangan gawin? Halos pakiusap na tanong ko. Tahimik siya saglit. Then, Heart transplant. transplant? We already have a potential donor. Really? Yes, but not now. Her body isn't ready. Anong ibig mong sabihin? She's too weak to undergo a major transplant surgery right now. Arang unti-unting nadudurog ulit ang pag-asa ko.
So, what do we do? Bulong ko. 2 weeks. We stabilize her, strengthen her body. After 2 weeks, we operate again. And this time, it's riskier. Pero, mabubuhay siya, di ba? Natahimik siya ng ilang segundo. Then, tumingin siya sa akin ng diretso. I will make sure she does. Please, iligtas mo siya. Si Jaya na lang ang pamilya ko. Ano pa bang silbi ng lahat ng to kung mamamatay ang kapatid ko? Humahulhol na ako ng iyak. Hindi ko nakakayanin pa kung pati si Jaya mawala sa akin. Napatingin ako kay Aaron nang hinawakan niya ang kamay ko. I will so stop crying, please. Hours later. My office was temporarily set up inside the hospital executive wing. I was reviewing Jaya's chart when the door opened. No knock. Only one person does that. Busy saving lives now, Dr. Stanford? Carl Jung walked in like he owned the place. Expensive suit, relaxed posture, smirk on his face. He sat without asking. I heard you personally operated on a student patient. He said. I didn't look up. State of emergency. Carl leaned forward. That's not what I'm talking about. Silence. I continued reading the file. Then he sighed. You're different. I stopped, finally looked at him. No? Carl smiled like he already knew the answer. You are. Ever since that girl entered your university. What do you want, Carl? He shrugged. I came to check on my best friend before he ruins his own life. I didn't respond. He studied me for a moment, then said it directly. You like her. I don't have time for this. Carl laughed once. Just confess already, Aaron. You're not subtle. You've been showing up wherever she is for years. It's like you're stalking her quietly. My expression didn't change. I turned away. She is not like the others, I said. Carl raised a brow. Oh, so you admit it. I ignored him. She doesn't care about me at all, even though she knows who I am. That's why you're obsessed. I am not obsessed. Carl leaned back. Sure, but Monica Van Talken is coming back next year. Everyone in the industry knows it. Her family and yours have been tied in that arrangement for years. She finishes her international modeling contract, becomes a top chef, then she comes back. And the marriage talk becomes real. I didn't react. Carl watched me carefully. You're going to ignore that? Yes. You can't just erase an agreement between families, Aaron. I can do whatever I want. You always say that until reality hits. I stood up and walked to the window. Outside, the hospital was busy, people coming and going. Monica is just a childhood friend, I said. That's not how her family sees it. I don't care how they see it. I turned back to him. My future wife is Joanne. Carl froze for a second. You're serious? Yes. He studied me again. And what makes you think she'll choose you? I looked down at my hands, calm and certain, because I will make sure she does. Carl shook his head slowly. Just don't destroy everything around you trying to win her. And Joanne? She's not someone our world will accept either. Door opened and he left. I sigh. 3 araw na halos hindi ako makatulog ng maayos. Pabalik-balik ako sa ospital habang sabay sa OJT ko sa university. Si Mamang Love ang lagi kong kasama sa ospital. Siya ang nagbabantay kay Jaya kapag wala ako. At si Aaron, halos dito na kami sa hospital nakapirme. At ganun din si Aaron sa office niya. Hindi niya naman ako mapilit na umuwi sa penthouse niya. Dahil mas hahati ang oras ko pabalik ng hospital at sa university. Ma'am Joanne? Bulong ni Mamang Love habang hinahaplos ang buhok ni Jaya. Tahimik ang buong kwarto hanggang sa... Napalingon kaming lahat. Jaya? Nanginghinig kong tawag. Unti-unti siyang gumalaw at sa susunod na segundo... Ate? Napahawak ako sa bibig ko. Jaya!
Tumakbo ako palapit sa kama niya. Hey! Hey baby! Nandito si ate! Nanginghinig kong sabi habang pinipigilan ang luha ko. Ngumiti siya. Ang liwanag. Salamat sa Diyos. Dumating si Aaron dito sa private room na Jaya. Tumingin siya sa monitor. Then kay Jaya. Good. Simpleng sabi niya. Tumingin si Jaya sa kanya. Kuya Doktor, Napatingin ako. Kuya? Aaron didn't correct her. Lumapit lang siya. Your heart is still weak, so no running. No stress, okay? Sabi niya kay Jaya. Tumango si Jaya agad. Opo. Ang gwapo ni Kuya Doktor. Boyfriend mo po siya, ate? Yes, Jaya. Boyfriend ako ng ate mo. Aaron? Sabi ko agad, namumula. Mamang Love chuckled. Ay naku, bagay kayo anak. Napahawak ako sa sentido ko. Tahimik ang kwarto pagkatapos ng biro ni Jaya. Pero si Jaya, hindi pa rin nawawala ang ngiti niya. Parang sa kabila ng mga tubes, monitor at pagod ng katawan niya, masaya siya. Masaya na hindi ko maintindihan. Kuya Aaron, Yes? aalagaan mo po si ate. Aalagaan mo siya, ha? Napahinto ako. Nanlaki ang mata ko. Huminga ng malalim si Jaya. Jaya? Pero hindi siya tumigil. Parang may sumabog sa loob ko. Jaya! Agad kong sigaw. Kuya, please, don't make my ate cry kahit wala na ako. Lumapit ako sa kama niya. Anong sinasabi mo? Tumigil ka nga. Nanginghinig kong sabi. Napatingin si Mamang Love, agad ding nataranta. Anak, huwag mong sabihin yan. Jaya, you will recover. Malamig pero controlled ang boses niya. Tumango si Mamang Love. Oo anak, gagaling ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako naman, nanginghinig na sa galit at takot. Hindi ka mamamatay. Lalaban tayo, gagaling ka. Pero si Jaya, umiling siya ng mahina. Pero ate, wala tayong pera. Natigilan ako. Parang sinampal ako sa sinabi niya. Jaya, mahinang sambit ko. Ayokong pahirapan ka pa. Ayokong makita kang pagod lagi. Umiiyak, nagtatrabaho, tapos ako yung dahilan. Enough! Isang malamig na boses ang pumutol kay Jaya. Si Aaron. Lumapit siya sa kama. Don't overthink that. Kuya, Your medical bills are already settled. Focus on recovery. That's your only job. but No but. Just live. Sandaling katahimikan. Hanggang si Jaya ay dahan-dahang ngumiti ulit. Kuya Aaron, ang scary mo po pala magsalita. Napairap ako ng mahina kahit mabigat ang dibdib ko. Now ka pa nagbiro, bulong ko. Can I go outside? Tanong ni Jaya, excited na parang normal lang siya. Doctor's permission. Sagot ni Aaron. Tumingin si Jaya sa kanya. Kuya Doktor, please. 5 minutes. Yay! Inalalayan ko si Jaya habang naka-wheelchair siya. Si Mamang Love nasa likod, masaya ring nakatingin sa paligid. Si Aaron, nasa tabi lang namin, hands in his pocket, scanning everything like usual. Ang ganda dito. Bulong ni Jaya. May ibang patients din. May mga naglalakad, may nakaupo sa benches, may mga kasama ang pamilya. Ate? Kapag gumaling na ako, Huminga siya. magluto tayo lahat kasama si Kuya Aaron at mag-outing tayo. Napatingin ako kay Aaron. Wala siyang reaction. Pero alam kong narinig niya.
Okay, sagot ko kay Jaya, pilit na gumite. Magluluto tayo, mag-outing tayo, gagawin natin lahat ng gusto mo. Biglang hinawakan ni Jaya ang kamay ko. Ate, masaya ako. Natigilan ako. Bakit? Ngiti siya. Kasi kahit papaano, hindi ka na mag-isa. Napabuntong hininga ako at pilit na gumite. Lumingon ako kay Aaron. Nakatingin lang siya sa amin. Hindi nagsasalita. Let's go back inside. Sabi ni Aaron. Tumanggo ako. Inalalayan ko si Jaya pabalik. Habang naglalakad kami, mahina lang akong bumulong kay Jaya. Huwag kang sumuko ha, Jaya. Hindi ako susuko, ate. Promise. Anong oras na at mamamadaling araw na? Tahimik ang buong hospital. Ako nasa office ko, reviewing files. Hindi ko pa nasasagot, bumukas na ang pinto. Si Joan ang pumasok. Halatang pagod siya. Hair slightly messy, eyes tired. Bakit ka nandito? Tanong ko. Just checking on you. Sagot niya agad. Then lumapit siya sa akin. Tumingin sa mga papel na nasa lamesa ko. Hindi ka pa tapos sa trabaho mo? I have other patients and other job, sagot ko. Ilang araw na rin ako hindi pumupunta ng university dahil priority ko si Jaya. Tahimik siya. Then, lumapit siya sa likod ko. Sandali lang. Napahinto ako. Bigla niyang hinaplos ang balikat ko at minasahe ito. You're tense. Thank you, Aaron. Don't thank me, we had a contract. Tumayo ako, humarap sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit at hinalikan siya. She froze for a second. Then, slowly, she didn't push me away. Pinuhat ko siya at nilagay sa sofa while still kissing her. To my surprise, she kissed me back with the same intensity. Oh God, I'm so fucking love this girl, who's making me so damn crazy. Tahimik ang buong silid pagkatapos ng nangyari. Ang ilaw ay mahina, galing lang sa lamp sa gilid ng sofa sa office ni Aaron. Ramdam ko pa rin ang pagod sa katawan ko. Ramdaman ko siyang gumalaw. Sleep, stay here. You need rest. Mahina niyang sabi. Ramdam ko ang banayad niyang paghalik sa noo ko. Hindi ako sumagot. Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dahan-dahan kong ipinikit ang mata ko habang naramdaman kong inayos niya ang kumot sa akin. We had just sex, and I gave him my virginity. Nagising ako na mabigat ang pakiramdam ng katawan ko. Masakit, pagod, at parang nanibago ako sa lahat ng nangyari kagabi. Nasa loob ako ng temporary room sa office ni Aaron. Lahat ng gamit ko nandito na. Damit, bag, kahit school files ko. Napahawak ako sa ulo ko. You're awake. Napalingon ako. Nasa gilid siya ng pintuan. Napatingin ako sa orasan kaya bigla akong napatayo pero agad din namang napaupo dahil sa sakit ng gitnang bahagi ng katawan ko. Agad naman siyang nakalapit sa akin at inalalayan ako. Rest for today. You need it. Lumipas ang mga araw. Mas naging stable si Jaya. Sumigla at lumakas ang katawan niya. Jaya is ready for surgery. Sure ka? Tumanggo naman siya. We stabilized her enough. The donor match is confirmed. Kinakabahan ako at the same time ay masaya para sa kapatid ko dahil finally gagaling na siya. Hanggang sa dumating na ang araw ng surgery ni Jaya. Hinawakan ko ang kamay ni Jaya bago siya ipasok sa operating room. Ate, Lalabas ka dyan, okay ka na. promise? Promise. Tumingin siya kay Aaron. Kuya Doktor, huwag niyo po pabayaan si ate. Hindi sumagot agad si Aaron, pero tumanggo siya at dinala na si Jaya sa loob. Hours later. Nakakabaliw ang katahimutan ng waiting area hanggang sa bumukas ang pinto. The surgery went well. Stable na siya. Hindi ko napigilan. Umiyak ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung nararamdaman ko. Salamat. Diyos ko. Salamat. 1 week later, nandito pa rin kami sa private room ni Jaya habang tuluyan siyang nagpapagaling. Malakas na kumain ang kapatid ko.
Masigla na rin siya at ang liwanag ng mukha niya. Ang sarap po nito, Kuya Doktor. Eat properly so you recover well. Opo. Si Mamang Love masaya rin. Ako naman, nakaupo lang. Pinagmamasdan silang lahat. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Buhay si Jaya. Ma'am Joan, discharge papers are ready. Sabi ng nurse pagpasok. Napatingin ako kay Jaya. Uuwi na tayo! Really? Tuwang-tuwa siya. Tumanggo ako, pilit pinipigilan ng luha ko. Opo, baby. Nasa labas na kami ng hospital. Maingat naming inalayan si Jaya papasok sa sasakyan. Lahat kami nakang-iti sa araw ng paglabas ng hospital ni Jaya. Nakatulog ako habang yakap si Jaya at pagkagising ko. Sandali, bakit tayo nandito? Napatingin ako kay Aaron. Hindi siya sumagot. Bumaba siya ng sasakyan at binuksan ang gate. Nanigas ako. Dahan-dahan kaming lumakad papasok at doon ko nakita yung bahay. Yung lumang bahay namin. Yung bahay na inakala kong tuluyang nawala na sa amin. Bakit? Nanginginig kong tanong. Tumingin ako sa paligid. Halatang inayos itong bahay dahil sa bagong pintura at maayos ang paligid. Iniwan kasi namin ito dati na sobrang gulo dahil sa mga loan shark na pumunta dito, kinukuha ang bahay dahil sa kakagawa ni Uncle. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko ulit. Nanginginig na ang boses ko. Lumapit si Aaron sa akin. Walang sinabi. Inilabas niya lang ang isang envelope. Read it. Kinakabahan kong kinuha ang envelope. Dahan-dahan kong binuksan. At nakita ko. Deed of Absolute Ownership. Title, Tan Family Residence. Kasama pa ang ibang papel. Bakery Business Registration. Talier Ownership Transfer. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako makagalaw. Ano to? Mahina akong tanong. Tumalikod si Aaron, nakatingin sa bahay. Your house, your parents' bakery, and the Talier. I bought it back legally. Now it's yours again. Parang biglang huminto ang mundo ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko napansin. Bakit mo ginawa to? Garalgal kong tanong. Because I told you, you're mine, and you deserve the best.